kapag ba nag-asawa muli ang SSS survivor pensioners, mawawala ba ang kanyang pensyon na natatanggap? Yan ang ating sasagutin. Hello mga ka-vlogs! Atin pong sasagutin ang tanong mula kay Ma'am Minerva Alvarez. Sabi niya, "Hi sir, thank you for your information. Tanong ko sana, if yung survivor pensioner, kapag nag-asawa ulit, mawawala po ba ang pensyon na tinatanggap?" Yes, yan ang atin pong sasagutin sa episode na ito. Kaya makinig mga pensioners, lalong-lalo pa ang ating mga survivor pensioners. Well, ano nga ba itong survivor pensioners? Meron po kasi tayong iba't ibang SSS pension category. Meron tayong retiree pensioners. Sila po yung miyembro talaga ng SSS at naghuhulog sa kanilang contribution hanggang nagpensyon. Meron din po tayong total disability pensioners. Sila din po ang miyembro ni SSS. Well, may partial disability pensioners at eto yung mga survivor pensioners. Sila po yung mga beneficiaryo ng namatay na SSS member. Kaya nga po, survivor pensioners sila. Well, balik tayo sa tanong. Kapag pa ang isang survivor pensioner na asawa, kung mag-asawa ulit, mawawala po ba ang kanyang pensyon na pagtanggap? Ang kasagutan, oo. Yes, mawawala po, Ma'am Minerva Alvarez, kapag kayo ay mag-asawa ulit. Well, paano nga ba ito mangyayari? Kapag kayo ay kinasal, no? From the date na kinasal kayo, automatic po na stop, automatic na hihinto ang pagtanggap ng pensyon bilang survivor. Pangalawa, kapag hindi kayo kasal, no? Kahit nga nag-live-in kayo, common law, kumbaga, ay kapag napatunayan ni SSS na kayo ay nag-live-in, no? Kayo ay nasa isang bubong at bilang mag-asawa, kayo po ay automatic din pong hihintuan, no? Tatanggalan ng pensyon na pagtanggap, Ma'am Minerva. At alam nyo ba, maraming ganito, no? Yung mga hindi ni-report kay SSS na nag-asawa ulit. Naku po, mag-ingat kayo dahil kapag napatunayan ni SSS na ikaw ay nag-asawa ulit at tuloy-tuloy ang pagtanggap ng pensyon, yung mga pensyon na tinanggap mo, kailangan mo yung ibalik sa SSS, no? Ipababalik yan sa iyo. Naku po ha, kaya iwasan talaga, no, na tanggap ng pensyon kung kayo ay mag-asawa ulit. Well, paano kung mag-asawa nga? Kasi hindi natin yan mapipigilan, no? Sino ba naman si SSS para pigilan kayo na liligaya ulit sa piling ng iba? Well, kapag ganoon mga ka-vlogs, dapat pong i-report sa SSS. At ang mangyayari dyan, yung parte ng surviving spouse o yung survivor na asawa ay tatanggalin yon automatic. Tapos yung parte para sa mga anak, kung mayroong mga anak na beneficiaryo, ay maiiwan yon, no? Yung mga hindi nag-asawa at ang edad 21 years old pababa. So, maiiwan sa kanila yung kanilang parte. Pero, yung sa asawa na nag-asawa ulit, automatic mawawala po yon. So, kung meron kayong mga kakilala na survivor pensioners ni SSS, tapos nag-asawa ulit, and then alam nyo, hindi ni-report kay SSS at tuloy-tuloy yung pagtanggap ng pensyon, pwede nyo yung i-report kay SSS kasi bawal yan. Sila din po ang mabuproblema niyan pag napatunayan ni SSS na nag-asawa ulit, kasi nga yung mga pensyon na tinatanggap nila na during the months na sila ay nakipag-live-in o nag-asawa ulit, kailangan nila yung ibalik kay SSS, di ba? Halimbawa, bago kayo nalaman, 2 years na, laking halaga na yun na ibabalik niyo kay SSS, mga ka-vlogs. Kaya, dapat talaga maging honest tayo. Well, ang pagtanggal ng pensyon para sa mga survivor pensioners lamang, yung mga surviving spouse, hindi ito applicable at hindi ito ina-apply sa mga
retiree pensioners. Not only the survivor pensioners lamang ito, mga ka-vlogs. Kaya naman, Ma'am Minerva Alvarez, no, ulitin ko ang kasagutan sa iyong katanungan, oo, matatanggalan po ng pensyon ang survivor pensioner or surviving spouse pensioner kapag mag-asawa ulit. Kaya naman, Ma'am Minerva, sana nasagot ko ng malinaw ang iyong katanungan at sa mga iba din po na ating mga pensyonado, sana'y nakatulong sa inyo ang episode na ito. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.